May isang anino sa likod ng maraming lalaki. Isang anino na sila mismo ang lumikha, hindi ito halimaw na gawa sa dilim. Ito ay isang sumpa na isinusuot na parang korona. Ang sumpa ng provider. Nagsisimula ito ng simple. Isang pagnanais na magbigay. Isang pagnanais na maging sandalan. Bumibili ka ng mga regalo. Nagbabayad ka ng mga bill. Inaayos mo ang kanyang mga problema sa bawat pagbibigay mo. May nararamdaman kang kakaibang kapangyarihan. Pakiramdam mo, ikaw ay kailangan, ngunit hindi mo namamalayan. Hindi ka na isang kasintahan. Isa ka ng function. Isa ka ng solusyon. Ang iyong halaga ay hindi na nasusukat sa iyong pagkatao, kundi sa laman ng iyong bulsa at sa iyong kakayahang mag-ayos ng gusot. Ito ang simula ng lason. Ang iyong pag-ibig ay naging isang transaksyon. Bawat ngiti niya na binili mo, bawat thank you na resulta ng serbisyo mo, ay isang patak ng lason sa iyong kaluluwa. Nagsisimula kang makaramdam ng pagkaubos. Parang kang isang balon na walang katapusang kinukuhanan ng tubig, pero walang ulan na pumupuno. Ang iyong enerhiya, ang iyong pera, ang iyong oras, lahat ay hinihigop. At sa araw na wala ka nang maibigay, ano ang mangyayari? Ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Dahil ang makina ay nasira na, ito ang sikolohiya sa likod nito. Ikaw ay naging enabler ng isang ego-driven na relasyon. Hindi ka minahal para sa kung sino ka. Minahal ka para sa kung ano ang kaya mong gawin para sa kanya. Ang kanyang ego ay naging isang itim na butas. At ikaw ang bituin na nagpapakain dito hanggang sa ikaw ay maubos. Hindi ito kasalanan mo lamang. Ang lipunan ay nagturo sa mga lalaki na ang kanilang halaga ay nakasalalay sa kanilang kakayahang mag-provide. Maging lalaki ka, magtrabaho ka ng mabuti. Ibigay mo ang lahat para sa pamilya mo. Ngunit may nakalimutan silang ituro. Ang halaga mo ay nasa iyong pagkatao, hindi sa iyong pagiging tagapagbigay. Isipin mo si Marco, isang arkitekto, matagumpay. Bawat blueprint na ginagawa niya ay nagiging isang gusali. Nakilala niya si Isabela, isang babae na tila gawa sa pangarap. Ngunit ang kanyang mga pangarap ay may presyo. Ginamit ni Marco ang kanyang kakayahan. Naging arkitekto siya, hindi lang ng mga gusali, kundi ng buhay ni Isabela. Binayaran niya ang kanyang mga utang. Binilhan niya ito ng kotse. Inayos niya ang bawat problema, maliit man o malaki. Naramdaman ni Marco na siya ay isang bayani, isang tagapagligtas. Ngunit ang bawat salamat ni Isabela ay may kasamang bagong hiling. Ang kanyang I love you ay naging susi para buksan ang kanyang wallet. Isang araw, bumagsak ang proyekto ni Marco. Malaki ang nawala sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang maibigay na solusyon. Lumapit siya kay Isabela, hindi bilang provider, kundi bilang isang taong nasasaktan. Humingi siya ng yakap. Ang ibinigay sa kanya ni Isabela ay hindi yakap, kundi isang tingin. Isang tingin ng pagkadismaya. Isang tingin para sa sirang gamit. Doon niya naintindihan, hindi siya minahal. Ang minahal ay ang kanyang function. Ang pedestal na kanyang tinayuan ay gumuho. Dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng pera, hindi ng pagmamahal. Ito ang katotohanan. Ang pagiging provider ay hindi pagpapakita ng pagmamahal. Ito ay isang shortcut,
Isang paraan upang iwasan ang tunay na trabaho ng isang relasyon. Ang emosyonal na koneksyon, ang kahinaan, ang tunay na pag-intindi. Kapag nagbibigay ka ng material na bagay para palitan ang emosyonal na suporta, naghuhukay ka ng sarili mong libingan, pinapakita mo sa kanya na ang pagmamahal ay nabibili. At kapag naubos na ang pambili mo, tapos na ang laro, paano ka makakalaya sa sumpa? Una, kilalanin mo ang iyong halaga na hiwalay sa iyong bank account. Sino ka kapag tinanggal ang lahat ng yaman mo? Ano ang natitira? Ang iyong kabutihan, ang iyong talino, ang iyong pagpapatawa, ang iyong kakayahang makinig. Iyan ang tunay na yaman. Pangalawa, matutong magtakda ng hangganan. Boundaries. Ang hindi ay isang kumpletong pangungusap. Hindi mo kailangang sunugin ang iyong sarili para painitin ang iba. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hihingi ng higit sa kaya mong ibigay. Pangatlo, ialok mo ang iyong presensya, hindi ang iyong mga regalo. Sa halip na ayusin ang problema niya, tanungin mo, anong nararamdaman mo? At makinig ka. Ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo ay ang iyong atensyon at pag-unawa. Huwag kang maging bangko para sa kanyang ego. Huwag kang maging taga-ayos ng kanyang buhay. Maging kasama ka, isang partner, isang tao na may sariling halaga, na nagbabahagi ng buhay sa isa pang buong tao.